taas, di ba, pag nasa airplane tayo? So, ganun din daw yung pag inappropriate natin, yung scope of our energy na meron tayo sa Panginoon, tayo, pag titingnan natin yung sarili natin, napaka-limited. Pero pag sa Panginoon, walang limit. Kailangan lang ilagay natin, sumakay tayo sa energy niya. At sa pwede niyang gawin sa buhay natin. Gaano man kahirap yung trial na yon, gaano man kahirap yung sitwasyon na yan, gaano man kahirap yung testing na yan, pag tayo ay sumakay sa power ng Panginoon at inalaw natin na siya ang mag-work, walang imposible. Amen? Amen? Amen. I want to hear that. Pangalawa, sa sasakyan, hindi tayo pwedeng mag-drive. Hindi tayo pwedeng maglakad ng 120 kilometers per hour. Kaya ba natin yon? No. Hindi. Pero, pag sumakay tayo sa kotse, at ang takbo ng kotse, 150, huwag nyo gagawin yun. 120, kasi ang limit ay 120 lang. 120 kilometers per hour. Kaya natin tumakbo 120 kilometers per hour, di ba? Praise the Lord. So, nakuha natin yung scope ng energy na meron tayo sa Panginoon. Amen? Amen. So, we don't need to depend upon ourselves, upon our abilities, but in the scope of the energy that God has. Our powerful God. Amen. Amen. Yung strength din ng energy natin ay nasa Kanya. Kaya nga siya yung source, siya yung scope, at siya yung strength ng ating energy para natin ma-fight yung ating kaaway. Amen? Ngayon, punta tayo sa mga weapons na binigay ng Panginoon. Kasi maraming weapons din sa ating binasa. Kung meron kayong time ulit, balikan nyo sa Ephesians 6, verses 10 to 18. Ayun yung ating reference verse. Yung equipment na binanggit doon ay merong two kinds. Equipment to fight and equipment to defend. Ephesians 6, verses 10 to 18. Ngayon, punta tayo doon sa equipment in this fight to defend. So, dalawang klaseng equipment, isa-isahin natin. Di ba sabi nga nila, lalo na sa Pilipinas, pagka nagda-drive ka, kasi sa Pilipinas walang rules, walang law, hindi kagaya dito. So, doon dapat defensive driver. Ibig sabihin, maging handa ka for anything. Maging handa ka kung anong magiging kilos nung katabi mong kotse, kasi nga, kahit pa paano, pwede doon, di ba? So tayo, binigyan din tayo ng Panginoon ng mga weapons and armors to defend ourselves from all the wiles and schemes of the enemy. For us to be able to be victorious in this battle. First, ano ba yung equipment na yon that is designed to defend? Ano sila? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila. Okay? Sabi sa verse 14a, the girdle or belt of truth. Alam kong hindi lang ito first time yung narinig. Sa iba, ilang beses lang narinig itong message na yun. Na ito. Pero gusto kong ulitin kasi maging aware tayo para alam natin kung paano tayo mag-act. So, ang girdle or belt of truth. Kasi ang example dito na ginamit ni Paul to illustrate the idea is a Roman soldier. Kung paano nagpo-fight yung Roman soldier. Ang mga Roman soldier, average Roman soldier lang sila. Hindi kasi nag-work yung ating computer. So, ito yung normally, yung picture nila, yung average Roman soldier, kung paano sila napupunta sa battle. So, yung first ng equipment na binigay sa atin ng Panginoon is the girdle or belt of truth. Ano ba yan? Ano ba ibig sabihin ng girdle of, or belt of truth? Ano ba ibig sabihin ni Paul dyan? Ang ibig sabihin niyan, di ba yung girdle, doon sa mga medyo chubby. Isa na ako doon. Sa girdle or sa belt, ano bang ginagawa ng belt? Para hindi lang i-protect. Ayun, para i-stabilize. I-stabilize o kaya pwedeng itago yung mga kung minsan ay baby fats. Pagandahin naman natin. Baby fats daw. Diba? So, kailangan natin ng girdle kasi yung girdle, inaano yun, diba? Ini-stabilize, pinapatigas. So, pag gano'n ka na, wala ka ng tiyan. Diba? So, hindi nakikita. Yun pala, hindi ka makahinga. Yung belt, ganun din ang niya, ang function niya. Pag hindi tumalab.
Iba na yun. So, ang belt or girdle is used to stabilize. Sa Roman soldiers noon, kailangan nila mag-wear ng belt kasi kailangan i-stabilize yung garments nila. Mahirap makipag-battle pagka yung ang garment mo hindi stabilize. Paano? Gaganong-ganon ka yung garment mo, gaganong-ganon, di ba? Mahirap yun. Lalo na pag maluwag yung pantalon, di na mahuhulog yung pantalon mo. So, kailangan ng belt. So, yun yung example na ginamit ni Paul. Ngayon, ano ibig sabihin nun sa atin? Ang ating girdle of truth ay, ano sa palagay nyo? Because we are surrounded of the word of God. Pag hindi natin alam yung truth, kung ano yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa atin, sino ka ba, ano ka ba sa Kanya, anong yung mga inheritance sa Panginoon, paano ka ba niya create na kayo special, you were wonderfully and fearfully made by the Lord, na meron siyang destiny para sa inyo at hindi lamang kayo create dahil naisipan ng Panginoon na mag-create. Amen? Amen. Yun ang truth ng Panginoon. Bilang anak niya, marami siyang promises sa atin. Na tayo ay kanyang heirs, tagapagmana. Nino, hindi lang ang pinakamayaman dito sa buong mundo. Hindi lang pinakamayaman dito sa Spain. Hindi lang pamana ng matandang madaling mamatay. Hindi. Tagapagmana ng Diyos, Lord of Lords, King of Kings, Lord of Lords. Naintindihan ba natin yon? Amen. So, dapat malaman natin yung salita niya. Ano ba yung sinasabi niya sa atin? Sino ka ba? Ano tayo sa Panginoon? Ngayon nakilala na natin siya, ngayon tayo ay nanumbalik sa Kanya. It's very important for us to know the truth, and the truth will set us free. Amen. Punta tayo sa pangalawa, the breastplate of righteousness. Ano ba yung sabihin nun? The breastplate of righteousness. Oo. The breastplate of righteousness, ito yon. Yung breastplate ng Roman soldier ay ito. Ito yung helmet. Ay, hindi pala. Sorry. Ito yung girdle. Ito. Belt of truth. Tapos yung breastplate of righteousness, ito. So yung breastplate of righteousness, ginagamit yun ng mga Roman soldier para i-protect yung kanilang heart. Parang Bollywood. It's like a leather body armor that was worn to protect the vital, tender areas of the body, specifically the heart. Ano ba ibig sabihin yan? Breastplate of righteousness. Kung kailangan natin yung girdle of truth, yung mga promesa at yung truth ng Panginoon sa salita niya, ano naman yung breastplate of righteousness? Yun ay yung habit of life. Kung paano natin pinapamuhay yung ating buhay. Hindi pwedeng nakilala natin ang Panginoon at magpatuloy tayo sa dating buhay natin. We need to live a righteous life. Sabi niya nga, be holy for I am holy. Amen. Hindi pwedeng magsama yung dalawang yon. So once na nakilala natin ang Panginoon, dapat i-wear natin yung breastplate ng righteousness na yon. Tayo ay maging matuwid sa lahat ng bagay. Matuwid sa area ng buhay natin. Paano? By the grace of God and by His help. Hindi madali, but the Lord is there to always help us. We need to live a consecrated life before the Lord. Pag daw tayo ay holy and separated, we're living a holy and separated life, less for the Lord, less ang attacks ng enemy. Bakit? Hindi siya po pwede. Kasi ang mind mo ay saturated ng truth niya, you're living a righteous life, so ang attacks ng enemy, ang tendency ay less. Hindi ka niya pwedeng kaya-kayahin kasi alam mo kung ano yung pinaniniwalaan mo, alam mo kung sino ka sa Panginoon, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo yung promises ng Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Then, let's go to the next. Sa verse 15, the shoes of the gospel. Shoes of the gospel. Yung mga Roman soldiers daw nung una, they wore a special sandals. Talagang naka-nail. Dapat pulido yung mga sandals na suot nila. Kasi paano ka nga pala makikibattle kung ang sandal mo ay mas malaki sa'yo, ay di naiiwan yung sandal mo habang nakikipag-battle ka. O kaya baka tumalsik pa yun. Meron kami minsan, naalala ko, meron kaming Sister Heidi, nasa na siya, presence ng Panginoon. Naalala ko ngayon.
talagang nakabless yung buhay ng kapatid na yon. Matanda na siya, pero tuwing mag-worship kami talagang bigay na bigay siya. Palagi ang sumasayaw. Gaganong-ganon pa yan. Talagang bigay na bigay siya. From Iloilo siya. Eh ngayon din sa nagpa-praise and worship niya, siguro yung sapatos niya ay maluwag. Sa katasahin yung maganon niya, tumalsik. So may natalsikan. It's just para lang kayo magising ng kaunti. Pag natin gagawin yun, pag ang ating mga sapatos ay maluwag. Pero, ang ibig ko sabihin, mahirap makipag-battle sa mga Roman soldier pagka ang kanilang sandals ay hindi fitted, hindi size nila, hindi naka-nail ng maayos yung swelas, hindi siya pwede ka bang makipag-fight doon at sasabihin mo, sandali kaaway, teka, natanggal yung sapatos. Sandali ha, sandali. Ano muna? Time out muna. Hindi mo pwede yun. Dapat, yung ating daw shoes, kaya nga sabi dito, shoes of the gospel. Dapat daw, sabi niya, well-grounded tayo sa palabra ng Panginoon. Pag may nagtanong sa atin, kung merong bakit ba ganito yun? Dapat tayo ay ready anytime. Pag sinabi ng Panginoon, pumunta ka dito, mag-share ka ng gospel, pumunta ka dito, kailangan ng ready tayo anytime. Para tayo ay hindi nawawala. So yun yung ating shoes of the gospel. Sinabi ng Panginoon, merong nangangailangan na tao, dapat tayo well-grounded sa truth niya, well-grounded ko. Ano i-share natin? Ano nga ba i-share ko? Ano ba yung ABCs of salvation? Diba? So dapat yung ating shoes of the gospel daw ay kagaya ng yung shoes ng mga Roman soldiers, ready to march into battlefield and prepared